Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman, good afternoon po sa inyong lahat. No? Today mga Airsoft, another review and unbox for Arca Airsoft. But before that, before tayong magsimula, no, announce ko lang biyahing south tomorrow, no, biyahing south bukas, papunta kaming Cavite, Laguna, and Batangas. Okay, yung mga taga Batangas, anywhere in Batangas, Lipa, Cuenca, Banay-Banay, San Jose, Batangas City, kahit saan ka, Lobo, Batangas, makakarating kami dyan sa area mo. Kaya kung gusto mo ng airsoft, gusto mo maglaro ng airsoft, gusto mong maramdaman, no, yung intense ng paglalaro ng airsoft dyan sa lugar ng Bawan, Talisay, Taal, Batangas, Lipa, Batangas, mag-message ka na, pupuntahan ka namin. 50 units ang dala ko. Demo, test fire, on the spot. Okay, no? Then, shoutout na rin sa anywhere in Cavite, anywhere in Laguna. Kaya namin magpunta dyan. So, pupuntahan ka namin para sa unit mo. Okay? So, then, yun nga, shoutout na lang. Shoutout ko yung mga pupuntahan natin sa Batangas tomorrow. Okay? Eugene Dries of Batangas City, okay? Then Aldrin Plata of Candelaria, Quezon, pero magmi-meet up sa San Pablo, Laguna, and Jerby Asuncion of Calamba, Laguna, okay? So isang Batangas, dalawang Laguna tayo tomorrow. Yun ang journey natin, no? Hindi kasi na ako kumukuha ng sobrang daming journey kasi masyado kaming ginagabi. Lalo na itong panahon na to, napaka-traffic, napakasikip ng mga kalsada, no? Kaya pinagkakasya namin 3, 4 bawat journey. Okay na 'yon para hindi ganong gabihin sa biyahe. Okay? Then meron rin tayong ito, Payatas Sunflower, Jose Ruel Pantahon, okay? Sunflower Street, Payatas, Quezon City. Okay, ang unit tuloy. Journey rin to, no? So, waiting lang tayo ng kasabay sa NCR. Go na natin to. Okay, tapos to, review and unbox tayo ngayon, okay? Unit ng ating Airsoft, Darwin Diaz Nueva, Metro Lucena Integrated Learning Center. Okay. Siguro ano to? Professor, teacher, or dean, or what, no? Integrated Learning Center dyan sa lugar ng Lucena. Ano to? Tagaraw Street, Ilayang. Ano to? Ilayang. Ilayang. Iyam? Ilayang. Ilayam, Lucena City, Quezon Province. Okay? Ang kanyang unit, kanina magugulat kayo. Ang unit niya kanina, pasuyo nga ako, yung Tokyo Marui. Yan. Ang unit ng Airsoft natin kanina, papakita ko sa inyo, yung yung high-end edition na Tokyo Marui, the gold match kung tawagin, no? Ito, yan. Yan yung unit niya. Actually, mga Airsoft high-end to, Japan to. But the only problem with this, kailangan may pera. Lagi ko sinasabi, no? Itong unit na to, kailangan meron kang pera. No? Kasi itong unit na to, pag na-receive mo to, full plastic to. Ayan, no? Plastic lang to, no? Actually, itong unit na to, okay to, the best to kung meron kang pera, kung may pang-upgrade ka. Yung binili mong unit, i-upgrade mo, kailangan meron kang 12,000 to 15,000 pesos para ma-upgrade mo to into a full metal slide. No, yon. Then, given the fact na, sige, na-upgrade natin, na-upgrade mo, dahil meron kang pera, hindi pa rin to pwedeng gamitan ng 12 kg, tatandaan nyo, ha. Kahit ito, ma-upgrade ang Tokyo Marui, kahit ma-upgrade mo, hindi mo pa rin pwedeng gamitan to ng 12 kg. The only gas na pwede mo gamitin dito is the 134A, or kung in short is the 8 kg. Okay? Kaya, ayun, nag-usap kami ng bossing natin, so ipinaliwanag ko, kasi kung tutuusin, pag umorder na, wala na akong pakialam, no? Pero, syempre, kumbaga parang
gusto ko na yung unit na darating sa kanya is maano, yung expectations niya is ma-meet. Okay? Kaya lang dito kasi baka I'm worried na baka hindi alam ng ating ka-airsoft yung downside nito. Yun nga, ang downside nito, full plastic to, at the same time, hindi mo siya pwedeng gamitan ng 12 kg. Kailangan dito is the 8 kg lang or the 134A, no? Magtataka siya, no? Kaya ayun kaya ngayon doon tayo sa sabihin na natin sa unit na mag-e-enjoy siya. Okay, syempre full metal, syempre malakas, syempre upgraded, naka-fix outer barrel. Yun ang ibibigay natin sa ating ka-airsoft ngayong araw na to, Shane. Okay. Ang unit na makukuha niya ngayon is the 2011 7.0, the RoboCop edition to, no? 7.0 Dragon, no? RoboCop edition. Okay, what is good and special about this? Hindi to mahina. Okay? Hindi mahina to. Hindi magaang tong unit na to. Napakabigat itong unit na to, mga ka-airsoft, no? Hindi mahina, napakabigat, at the same time, napakalakas. Okay? Walang-wala yung Tokyo Marui na inilabas ko kanina sa karga nito, sa upgrade na meron to. Iisa-isahin ko. Ang upgrade na meron to, unang-una, okay, naka-upgrade siya ng hammer protection pad. Okay? Pangalawa, naka-upgrade siya ng fixed outer barrel. Hindi kumakalog up and down, left and right, front and back, o hindi siya kumakalog. Dahil, ayan, no? Naka-fix outer barrel. Walang kakalog-kalog, di ba? Hindi katulad ng mga unit na hindi naka-upgrade, oh. Kita nyo, di ba? Yan, hindi naka-upgrade yan, kaya ganyan yan. Ngayon, ito, dahil ito naka-upgrade, ayan, oh. Oh. Walang kalog, di ba? Hindi kumakalog tong barrel niya, ayan, oh. Hindi siya kumakalog. Hindi katulad dito, ayan, oh. Oh. Ayan. Alam ko, lagi nyo nang napapanood dyan, ha, regarding this upgrade, no, ng fixed outer barrel. Tapos itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop up rubber, naka-upgrade ng fixed outer barrel, naka-upgrade ng float valve, naka-upgrade ng output valve. Kaya ang FPS nitong unit na to, animal. Talaga naman, no? Normally, ang FPS dito 380 to 400. Pero dahil nga naka-upgrade to, malalaman natin, magkakaalaman tayo kung ilan talaga ang FPS na ibibigay nito sa atin mamaya. Okay? So, mamaya malalaman natin. Then, alisin lang muna natin dito yung magazine kasi lumalamig sa aircon, no? Para mamaya, magandang pagtitest file natin, okay? So, ngayon, then next unit natin, Madam Carla Intal of Aurora Province. Uy, okay, kung ang Lucena is nandito sa south, ito Aurora Province to, nandito to sa north, dito banda. Nandito ang Lucena, nandito ang Bicol. Yan, ito naman, Aurora Province nandito ang Isabela, nandito ang Tugigaraw, nandito ang Ilocos, nandito ang Baguio, nandito ang Mountain Province, ayun, ganun. Magkalayo, okay? Carla Intal, pangregalo, napakasarap naman, sana all. Pangregalo sa minamahal niyang mister, dahil ang mister niya, ang subscriber natin, I think mag-birthday daw sa Abente. Pangregalo to sa kanyang mister, okay? So, nakakatuwa naman, syempre, pag gano'n, di ba? Pag nakikita natin na yung madam natin, yung partner natin ay sinusuportahan tayo sa hobby natin, nakakatuwa po yun, no? Okay? So, good nun po, sabi ni Brylo Sabia, okay? Then, sino to? Hindi ko mabasa. Marlon Ortiz, magandang araw po sa inyo, kabigman. Hello po, magandang araw rin po sa inyong lahat, no? Okay, unit ni Ma'am Carla Intal na ireregalo kay Sir Robert Intal from Aurora Province, the 1911 D-Day. Okay? This is one of a kind. This is one of the most rare pistol that
we have on our generation today. Okay? This is the 1911 D-Day, nakasulat to sa history, lalagyan pa lang, packaging pa lang, talaga naman malupit na. Okay? This is a high-end unit. This is not a budget meal unit. Okay? Ngayon, buksan natin, pakita natin. Grabe, oh. Box at box pa lang, packaging pa lang, talagang wow. Di ba? Wow. Okay. Ayan. Pagkabukas mo ng box, what's inside the box is the unit itself. Ay, the box, another box. This is a wooden box, no? Itong unit na to is, I don't suggest na gawin mong panglaro, pang daily pistol. Sayang to, no? Sayang to, although, ako kasi, hindi ko afford to na ipang daily pistol. Kaya ko siyang bilhin. Kaya kong magkaroon nga nito eh. Kaya lang, hindi pang daily pistol to. Once in a while, Saturday, Sunday, habang nagsha-shot ng coffee or ng alak or ng beer, magpa-firing ka sa bakuran mo, sa terrace mo, the best na the best to. Pero hindi ito yung tipo ng unit na pwedeng hiramin ni bayaw, pwedeng hiramin ni kapitan, pwedeng hiramin ng kapitbahay, pwedeng hiramin ng biyena, ng pinsan, ng pamangkin, ng anak. Hindi ito yun. Kasi this is a very rare collector's edition. 'Di ba? Kung ikaw meron kang Ferrari, nagda-drive ka ng Ferrari, ipapahiram mo ba sa bayaw mo? Okay? Ipapagamit mo ba dun sa tropa mo? 'Di ba? Hindi. Kung ikaw meron kang BMW big bike, kung ikaw meron kang Ducati big bike, ipapadrive mo ba? Ipapahiram mo ba sa kapitbahay mo? Ipapahiram mo ba sa kapatid mo? Ipapahiram mo ba kung kani-kanino? Hindi, malamang, di ba? Kung ikaw meron kang Ferrari, may Lamborghini ka, may Maserati ka, ipapahiram mo ba dun sa humihiram na kapitbahay mo? Ipapahiram mo ba sa pamangkin mo? Hindi, di ba? Ganun din to. Dahil nga very rare tong unit na to, hindi to advisable ipahiram kung kani-kanino. Okay? And now I present to you the 1911 D-Day. Yeah. Okay? This is the 1911 D-Day, very rare. Nako, napakatindi, napakalupit. Bihirang-bihira lang ang taong meron, bihirang-bihira ang taong kayang magkaroon. Okay? Minsan kahit may pera ka, dahil very rare nga to unit na to, hindi mo pa rin kahit afford mo siya, hindi ka pa rin magkakaroon dahil itong unit na to, minsan nyo lang makikita, minsan nyo lang matatanaw. Nakasulat sa history yan, and this is the history. Okay, basahin ko lang, no? Normandy landing happens on the 1945. Nasaan na? Nawala. Happening on 1943 pala, sorry. Masyado ako na late, no? Normandy landing were the landing operation and associated airborne operations on Tuesday, 6, 1944. Okay. Itong unit na to, nakasulat sa history to, ha. 1944, ginawa yung landing, yung paglusob, okay, sa Normandy, of the Allied invasion of Normandy in Operation Overlord. Kung tawagin, Operation Overlord. Yun yung pangalan ng mission nila, okay? During the World War II. Kaya itong unit na to, nakasulat sa history, nasa history nung World War II. Okay, what's inside the box of... What's inside the box of this unit is, isa-isahin natin, is the dummy bullets. Okay. Kung makikita nyo, this is a dummy bullets of the caliber 45 ammunition. Dami lang to. Hindi talaga to totoo. Okay. Bakit may dami? Kasi itong unit na to, this is a collector's edition unit. Hindi mo siya makikita normally sa araw-araw. At bihirang-bihira yung meron nito. Actually, ang nakaka-afford dito yung mga talagang may pera, no? Kung ikaw sakto-sakto lang yung pera mo, wag ka nang mag-ano nito.
mag-asam. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mag-collect and someday gusto mo, yung unit mo, yung ginagamit mo, mataas ang value, or someday, yung gusto mo, yung unit mo, tinitingala. Someday, gusto mo yung unit mo, pag dinala mo kay Boss Toyo, may value, ito na yon, okay? Ito na yung unit na yan, okay? Makikita nyo yung unit, kunin natin, napakaganda. Madam Carla Intal, ito na po yung unit mo, Aurora Province. May bahay ni Sir Roberto ba o Robert? Robert Intal, no? The 1911 D-Day, makikita nyo lahat markings, lahat naka-emboss, hindi pintura yan, hindi color yan, lahat nakabaon, lahat nakaangat, okay? Basahin natin, ha? June 6, 1944, 78th anniversary, okay? Makikita nyo to, wood. Sunog ni laser. Ganda, di ba? At dito sa likod, ayan ha, Operation Overlord, D-Day. Wala na, talaga naman. Napakalupit nito, no? Ang ganda na nasa grape niya. Oh. They fight not for the loss of conquest. Ganda, no? Google nyo. Okay, no? They fight to end conquest. They fight to liberate. Grabing mensahe yan. Napakaganda. This is the 1911 D-Day. Walang katulad. Gold and silver combination. Look at the magazine. Antimano upgraded. Naka fine tuning, naka trigger job, naka half rubber, naka air seal nozzle, naka flute valve. Lahat ng karga nandito na. Grabe, ganda, sarap naman ng unit. Nakakaano lang kasi kailangan dito napaka-maingat ka no, sa unit na to. Okay? Yan yung unit natin kay Airsoft. Carla Intal na ipangre-regalo sa ating kay Airsoft na si Sir Robert Intal. Okay, no? Good morning, good day, Sir Bigman. Have a positive. Sabi ni Alan Villaris. Sabi ni, sino to? John Andre Subiri, how much? Sir, mag-PM ka, no? Mag-PM ka po. Okay, then, sabi ni Marlon Ortiz, Sir Bigman, pwede po ba sa akin mo na lang po ibenta yung gas type na magazine for KWC Desert Eagle, ha? Sir Bigman, pwede po ba na sa akin mo na lang ibenta yung gas type na magazine for KWC Desert Eagle? Pamasko mo na lang po sa akin kung okay lang po sana. First and foremost, ganito, no? Sir Marlon Ortiz Cabanhen, client ka po ba namin? Kung client ka namin, wala kang problema sa pyesa. Okay? Pero kung hindi ka client namin, I'm very sorry kasi it is a protocol on our shop na priority po kasi namin, yung client namin. What if lang meron kaming client na masiraan ng magazine ng Desert Eagle niya. Anong ibebenta namin sa kanya? Diba? Anong ibebenta namin sa kanya? Lifetime warranty nga kami. Anong ibibigay namin sa kanya? Kung ibinigay na namin sa iyo, kung ibinenta namin sa iyo. Diba? Sana po maintindihan mo, no? Business is business, no? Kumbaga, we are doing charity work, but not to the point na sacrifice naman yung quality of service na kaya naming ibigay dun sa client namin, di ba? Well, in fact, nung una mong binili yan, hindi mo sa amin binili yan, di ba? Ngayon, hindi mo sa amin binili, it is not our obligation to provide you the things that you need on your unit. Okay? I'm very sorry, sir, no? Pero nagpapakatotoo lang po ako. Okay? Dahil nga lifetime warranty sa Bigman, naka-reserve yung mga ganyang. Wala ka kasi mabibili niyan. Actually, walang mabibili niyan. No? Walang mabibili niyang hinahanap na yun na magazine for Desert Eagle. Wala. Dito lang naman sa Bigman merong mga parts na ganyan. Diba? Dito lang naman sa Bigman kayo may makukuha. Kaya lang, naka-reserve yun dun sa mga client namin. Not to the other, yung client ng iba. Diba? Masakit kasi yon
Sa iba ka bumili, tapos nung problema ka, sa amin ka lalapit, sa amin ka humihingi ng pamasko. Di ba? I hope na maintindihan mo, bossing. Di ba? Sana lang maintindihan mo, sana lawa kami yung isip mo. Hindi kasi kami obligadong pagsilbihan ka dahil hindi ka naman namin client. Dapat, ang may obligasyon na pagsilbihan ka, yung binilan mo. And that is the advantage and that is the privilege of ng pagiging Big Man VIP. Once na sa amin mo binili yung unit mo, Big Man VIP ka na, lifetime warranty ka pa. Diba? Yun lang ha. Walang samaan ng loob. Diniretso lang kita, boss. Sinabi ko lang yung totoo. Tandaan nyo, pag sa Big Man kayo, Big Man VIP kayo, lifetime warranty kayo, wala kayong problemahin sa repair, wala kayong problemahin sa pyesa. Okay? Pero pag hindi kayo Big Man VIP, I'm very very sorry po. Re-repairin natin yung unit mo kung repairable, pero regarding sa parts, you are the one, ikaw ang magpro-provide ng parts na kailangan mo or nagagamitin. No? Kasi, yun. No? Lalo na kung mga very rare parts. M4, walang problema. Ang dami natin parts ng M4 eh. 'Di ba? Pero yung mga very rare unit, kung mga, yan, kasi very rare ang Desert Eagle eh. 'Di ba? Ayun lang, no? Sana maintindihan mo, walang samaan ng loob, boss. Pero, nagsasabi lang po ako ng totoo. Mahirap naman kasi yung paasahin kita, boss eh. 'Di ba? Imbis na nakaka-move on ka doon sa unit mong hindi mo na magamit, di ba? Bakit kasi naman bumili ka sa iba niyan? Bakit ka bumili sa iba ngayon problemado ka, di ba? Pero kung sa amin mo binili yan, hindi ka na problema. Tapatan lang ha. Kung sa amin mo binili yan, tapos ang problema mo, kailangan magazine, magazine daw, pa-ship mo. Tapos, di ba? Ayan. Valer Cortez, hindi po live selling to, boss. Kung gusto niyo malaman yung presyo, mag-message po kayo. Okay? Mag-PM lang po. Okay po? Jeff Pesino, dito kami, sir, Bulacan po. Santa Maria, Bulacan. Okay? Walang problema, sir. Yung akin lang naman po kung pwede. Hindi po pwede. Pasensya na, no? Hindi talaga pwede. Kasi, meron ako rito 2 piraso eh. Kaya lang, syempre, naka-reserve po yun sa client namin. Kung hindi ka naman namin client, di ba? Dapat doon ka sa binilan mo. Ngayon, doon mo malalaman, doon mo maikukumpara yung Big Man, di ba? Yun yung bagay, isa sa mga bagay na binabayaran mo sa Big Man. Yung peace of mind ng puso mo at ng isip mo. No? Yung peace of mind na kung sakali na yung unit ko magkakaproblema, hindi masasayang yung binili kong pera. Kasi, meron at merong pyesa kay Big Man. Yun, di ba? Sa nangyari sa unit mo, honest to goodness, boss, ha? Hindi mo na magagamit yan. Wala kang mabibili niyan. Kung ako sa'yo, kaya lang, hindi mo rin makakahoy yan eh. No? Bihira lang naman ang bumibili niyan eh. Actually, yung kasi no, dapat hindi ka nagganyan eh, KWC. No? Patapon na unit yan eh, sa totoo lang. Yung KWC, pambudol ng ibang shop yan eh. China yan eh. China yan, yung KWC na yan. Kaya ni-stop ko yung pag-ano yan eh, pag-cater niyan. Kami may Desert Eagle kami na ngayon na existing, Cybergun Desert Eagle. Yun talaga yung malulupit, 'di ba? Collaboration pa siya ng WE. So, yung higanting Cybergun nakipag-collab sa WE. So, WE, alam naman natin na lahat maraming piyesa, wala na naging problema. Talaga may piyesa na, 'di ba? Pero sa case mo kay WC, kahit halongkatin mo yung mga live ko
during the 2020, 2021, meron kami niyan. Pero in-stop ko nga dahil China yan. Kaya nga ako, yung China na yan, na product na yan, tinabi ko yung mga magazine kasi soon, yung mga in-out kong unit, baka magkaroon ng problema, yun ang pantatapal ko, di ba? Pero in-stop ko yung pag-cater niya, China yan, masakit sa ulo yan, unit na yan, no? Sa totoo lang. Lumabas yata? Back mula to sa resume mo. Na resume? Apo. Ha? Apo. Yun. China kasi yan, boss. Wala tayong magagawa dyan. Pasensya na nung umano yung live natin. Okay. Ganda niyan, boss. Sabi ni Darwin Diaz. Okay. So, ngayon, review and unbox na tayo, mga airsoft. No? So, unahin natin to. Yun nga, yung unit ni Darwin Diaz. To. Ayan pala. Watching. Hello, Sir Darwin Diaz. Ganda niyan, boss. O, yan ha. Sir Darwin Diaz, kung hindi mo napanood yung, ay, yung magazine na Milik. Nasa na? Sir Darwin Diaz, baka lang hindi mo napanood yung vlog natin. Makinig ka, manood ka, no? Manood ka doon sa vlog natin. Okay. Manood ka doon sa vlog natin, sir. Umpisahan mo kasi isinabi ko kung ano yung pinagbangga ko yung Tokyo Marui at saka itong unit na to, malalaman mo. Ngayon, review and unbox na natin to. Sabi ko nga, ang karga nitong upgrade, ito ang karga nitong upgrade ha. Number 1, fixed outer barrel. Number 2, half up rubber. Number 3, hammer protection pad. Number 4, fine tuning. Number 5, trigger job. Number 6, flute valve. And number 7, output valve. 7 ang kargang upgrade nito. Normally, ang isang pistol, yung kanina, yung Tokyo Marui, kung ide-demo natin yon, ang FPS ng 280 to 300 FPS lang. Okay? Ang mga normal na 2011 na pistol namin, mga T-Rex 2011, etc., nasa 350 to 380 lang. Dito magkakaalaman tayo, boss. Okay? Kaya dito hindi ako mapapahiya sa'yo. Napakaganda, napakalupit. Full metal mula ulo hanggang paa. Naka-optic sight. Kasa natin. Sabi ko nga sa'yo, naka-fixed barrel. Naka-fixed barrel. So, naka-compensator, may rail, pwede mong i-upgrade. Napakaganda, napakalupit. Proper maintenance lang, hindi sasakit ang ulo mo. Hindi siya katulad nitong mga gantong unit, mga kalog, ayan, Okay? Hindi siya gano'n kasi naka-full upgrade siya, Wala, Yeah. Kahit ipalo mo to rin sa marites mong kapitbahay, chismosa mong kapitbahay, walang kalog to. Okay? So, yan. Kakaiba yung unit natin kasi upgraded. Tandaan nyo dito sa Big Man, ang unit for performance grade, performance level of upgrade. Hindi pucho-pucho unit. Okay? So, kunin natin silicone oil. Number 1, silicone oil natin, the slide stopper. Huwag natin papabayaan yan kasi napaka-sensitive niyan. Kasi i-lock manually, tapos silicone oil yung nozzle. Yun. After that, release, tapos rest. Kunin natin magazine niya. Okay, this is the magazine. Maximum of 27 rounds sa Ikapa magazine. Lalagyan lang natin siya ng 12 kg. Huwag natin lalagyan ng 14 kg kasi masisira yung unit. Okay? Hindi kasi full steel to. Full metal to, but not full steel. Okay? Ngayon, upside down, press down. 1, 2. Bakit 2 seconds lang, Big Man? Okay, 2 seconds kasi yung unit naka-fine tuning, naka-tono na. So, sa fine tuning, pinapatipid natin sa gas at the same time, ginagawa natin siyang malakas. Okay? Yun ang nagaganap, yun ang nangyayari during the fine tuning. Okay, lagyan natin ngayon ng bala, no? O time point 20 para sa chrono, then natin na yung reloader ko. Grabe, ganda nito, no? Talaga nakakaingit. Ang lupit-lupit, no? Dito lang sa Big One meron yan. Wala kayong makikita sa iba niyan. Okay?
Ilang araw na lang ang bago ang Kapaskuhan mga airsoft. O yan, with the speed loader, pump lang po. O, yung mga dyan, meron na ba kayong mga airsoft? Meron na ba kayong panregalo sa mga boyfriend nyo? Sa mga biyenan nyo? Mga biyenan nyo na seniors, the best to, napakasarap to para sa mga kaibigan natin seniors kasi siya, kumbaga kapaki-pakinabang sa mga seniors, gustong-gusto nila to kasi napakaganda syempre, di ba? Meron silang panlibangan, may magagamit na panlibangan. Ngayon, may gas na, may bibis na, pasok. Kasa, ready to fire. Okay, pasilip lang natin yung chrono. Chrono. Tandaan nyo, ang chrono hindi ko kabisado Ang chrono lumalabas based on the performance ng barrel. Whatever the result, add 10 na lang tayo kasi malakas yung aircon. Firing! Lakas to! 495. 495. 489. 482. 481. Grabe. Oh. Malakas pa sa rifle ng kapitbahay mo. Malakas pa sa bunganga ng bungangera mong kapitbahay. Okay, di ba? Oh. Wala. For sure, ang saya ng gagamit nito. Okay, no? For sure, mag-e-enjoy yung gagamit nito. Ang lakas naman, hindi ko lang matandaan kung ilan yung dinemo ko nung nakaraan na ganito, no? Kung kasing lakas siya. Biroy mo, Sir Darwin, dapat 280 to 300 FPS lang yung unit na mabibili mo. Pero ngayon, grabe yung mabibili mo, malakas pa sa rifle. Firing! Firing! Kinakabahan ako, iputok yung mga ganito. Alam mo yung pag nagre-recall, gumagano sa puso ko. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Rest the hammer by pressing. Okay, no? Tapos ito, Big Man, meron pa bang yan? Baka naman, nilagyan natin ng 2 seconds. Tapos, baka naman mamulubi ako. Baka naman isang full rounds lang yung 2 seconds mo. Dito, hindi uso yan. Tandaan nyo, yung binili nyong airsoft yun kay Mokong, yung binili nyong airsoft dun sa iba, lalagyan nyo 7 seconds. Puputok lang yun, 20 rounds to 30 rounds. Dito, yung binili nyong airsoft sa akin, lalagyan mo 2 seconds. Puputok yun, 40, 50, up to 60, up to 70 rounds. No? Depende kasi merong mga unit talaga na, bawat unit kasi iba-iba talaga. No? Magkakaiba talaga yan ang mga bawat unit. Hindi naman pare-parehas. Pero, what is for anong sigurado sa sinasabi ko is mag-e-enjoy kayo. Okay? Tingnan natin kung meron pa. Baka wala na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagpaputok tayo ng, let's say, ng 25 kanina, plus 10, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 rounds. Di ba? Meron pa rin kasi lamig pa di ba? Biruin mo, naka 40 rounds ka para dun sa 2 seconds mo. Considering this is a 7.0 halimaw yun, no? Kung 7.0 ang gamit mo, malakas dapat to sa gas, pero napatipid namin. Pero mapapansin mo yung FPS, hindi nawala yung FPS niya. Di ba? Dito lang meron yan. Okay, tuloy natin. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Naka 50 ka na. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Naka 60 ka na. Di ba? Meron pa rin. Di ba? Yan ang sinasabi ko, no? Only the best rise in here. Di ba? Yung pinakamatitindi, pinakamagaganda, pinaka-performance, grade, level, unit, nandito po. Okay? Kasi, doon tayo nagpo-focus. Hindi tayo nagpo-focus doon sa paramihan na nabenta. Paramihan na nabenta, paramihan ng bumabalik, paramihan ng nasisira. Okay?
Doon tayo nagpo-focus sa innovation. Hinahanap natin kung ano yung maiko-correct doon sa mga glitch ng unit. Okay, nakaka-50 na tayo ha. Step 1, step 2, step 3, step 53. Oh, 2 seconds mo na gas, sinuklian niya ng 53 rounds. Panalong-panalo ka. Okay, boss, unit mo, Sir Darwin Diaz Nueva, taga Ilayam. Ilayam ba? Ilayam. Okay, no? Lucena City, Quezon Province. Ito na po yung unit mo. For packing na po and for shipping. Okay? Then, make sure bago itabi, walang lamang bala at walang lamang hangin. Pasingawin lang. Okay. Okay, next unit and for our main event. Unit natin kay Airsoft, Carla Intal of Aurora Province. Okay, dyan sa lugar ng Aurora, umiikot kami dyan during the Boss Ironman. Naiikot ko yan, talagang ano yan, nakapaligid sa dagat, sa mga bundok. Napakayaman ng probinsya na yan, no? Sa natural resources. Okay, ang Quezon, ay ang Aurora Province, no? Biruin mo. Ayan yung ano eh, facing ano yan eh, Pacific Ocean. Yan ang Aurora Province, no? Kutsa, grabe ang alon. Sarap, kaya lang syempre, we don't have the, during our rides, North Loop, Boss Ironman, we don't have the luxury of time para maglibot-libot, para maligo. Pero gusto kong puntahan yan. Yan lugar na yan, no? Napakasarap niyan. Carla Intal, Aurora Province, ito po yung unit mo, the very rare. Yung unit na nakasulat sa history, yung unit na hindi mo makikita sa pang-araw-araw. Okay? Sabi nito, good day, Boss Idol, sabi ni Axel Jose. Good day po, Reynaldo Ocang. Okay, no? Isa sa mga top unit, Sir Bigman, the Robocop pistol. Okay, no? Isa sa mga top unit, hindi naman namin top unit ang Robocop pistol, Alan Villaris, no? Ano yan? Isa sa mga malalakas talaga na pistol. Pero we don't really cater as much as I want the Robocop 7.0 kasi yun nga, customized siya, di ba? When customized, kumbaga hindi standard yung pyesa, no? Kumbaga, ang hirap humanap ng 7.0 na barrel. Pero dahil nga naka-fix outer barrel, less yung chances na masira yung barrel. Parang mga ganun, no? But it is not our top unit. Pero, well, in fact, hindi rin siya ang best-selling unit namin. Pero, isa siya sa may mga pinakamalakas na FPS dahil sa haba niya. Okay? Then, okay. Simula po na nag-follow ako sa inyo, nagkaroon po ako ng, nagtatanong na po ako kung mayroon po kayong gas type. Okay. Pasensya na po, sir, hindi po nakapollow sa inyo. Kaya po, nakikiusap sa inyo, Big Man. Ay, hindi mo kailangan makiusap, sir. Pasensya ka na, no, hindi mo kailangan makiusap, hindi mo kailangan magmakaawa, kasi ang pwede, ang hindi pwede, hindi talaga po pwede, no? Kung matagal na kayo nakapollow, sinasabi nyo sa akin, dapat nakapili ka ng magandang unit, di ba? Ng maayos na unit. Ito ang dami kong page, 10. Kung nakapollow ka ron, for sure matututo ka ng mga dapat. For sure matututo ka ng tama, di ba? Ngayon, kung naka-follow ka, sabi mo, napapanood mo, pero hindi mo in-apply yung natutunan mo sa akin. Hindi ka follower. Diba? You're not a good subscriber. Kasi yung pina-follow mo, yung pinapanood mo, hindi mo ina-adapt. Diba? Walang iniwan. Panginoon natin, Panginoon Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pumapatay ka. Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Nagnanakaw ka. Diba? Sabi ng Diyos, isa sa mga inutos ng Diyos, huwag kang mangangalo niya, huwag kang mambababae. Nang bababae ka, you're not a good son of God, diba? Kumbaga, hindi ka huwaran na anak ng Panginoon. Sabi mo, subscriber ka, nakapollow ka. Pero hindi mo natutunan kung paano yung tamang pagpili. Nagpadala ka doon sa alok ng tindera.
sa alok ng mokong na seller. Ngayon, okay, nasira yung unit mo. Nasaan na yung mokong na seller? Nasaan na yung tindera? Natutulungan ka ba nila? Ang tanong, di ba? Pero sa tingin mo, yung mga kasabayan mong bumili ka dun sa mokong, bumili ka dun sa mga tindera, tapos may bumili sa amin, magkasabay kayo. Yung kasabayan mo, nagpa-firing ngayon eh. Nag-e-enjoy ngayon eh. Pero ikaw, hindi ka nag-e-enjoy. Nakikiusap ka. Di ba? Ang saklap na pangyayari, di ba? Yun lang, ano? Kung pinakinggan mo ko, hindi ka nagsasuffer ngayon, sir. Di ba? Kung nakinig ka sa akin, hindi ka, ngayon, hindi ka nakikiusap. Di ba? Hindi, ngayon, ganito yan. Kaya ito yung sinasabi ko. Pag pipili ka ng airsoft, siguraduhin mong pipiliin mo yung maayos at maganda. Tandaan mo yan. Pag pipili ka, siguraduhin mong yung airsoft, maayos at maganda kasi ang airsoft is stress reliever. Ang nangyari ngayon, yung binili mong airsoft dun sa mokong, dun sa tindera, hindi siya naging airsoft reliever. Ay, hindi siya naging stress reliever. Ang airsoft is stress reliever. Ngayon, yung binili mong unit, hindi naging stress reliever. Dumagdag siya sa stress mo. Yung kasabayan mo, tuwan-tuwa ngayon eh. Naghahala, agak-hakan yung mga ngitian nila. Galing mo pare! Oh, di ba? Yung kasabayan mong bumili, pak. Oh, nag-e-enjoy ngayon. Ikaw, bigman, baka pwede naman. Babaka sakali lang. Di ba? Hindi kasi talaga pwede, boss eh. No? Sana makinig, sana maintindihan mo ako ah. Hindi talaga pwede. Sensya ka na. Watching from Alcala Police Station, Pangasinan. Uy, Axel Jose. Grabe naman. Grabe mo, Jose yan. Ang dami. Axel, Jose. Paano yan? Ano ba to? Axel Jose, watching from Alcala. Alcala din si ano, di ba? Alcala, Pangasinan. Alfred Watermax, no? Si Idol Alfred, taga dyan. Idol ko yan kasi may mga big bike yan eh. Ganun din ako eh. Yung mga tinuturo nila, yung sinasabi nila regarding on how to properly drive your bike. Syempre, ina-adapt natin yan, di ba? Kumbaga, sa mundo ng airsoft, hindi mo kayang tibagin. Pero sa other mundo ng motor, nakikinig pa rin tayo. Kumbaga, hindi naman natin alam lahat eh. Di ba? Sa mundo ng airsoft, mangangamote ka sa akin. Pero sa mundo ng motor, nagpapailalim tayo. Nakikinig tayo dun sa mga mas expert. Di ba? Baliktad din. Pag sa mundo ng airsoft, sila naman makikinig sa atin. Ganun yun, bossing eh, no? Sana maintindihan mo ako, ha? Okay. Shoutout po, Sir Axel Jose. Bossing, sa pagpunta ko dyan sa Alcala, meron kang kiss sa akin. Hindi, sana magkaroon ako ng time na makapagpa-picture sa'yo. Boss Axel Jose. Okay? Demo pa lang, maganda na. Excited na ako. Salamat, boss. Sabi ni Darwin. Sir Darwin, yung unit mo, ha? Ako rin, na-excite ako na magamit mo. Okay? Okay, Carla Intal. Madam Carla Intal, ito na po yung unit nyo. Pangregalo. Grabe. Sana all ng misis, sana all ng partner nagre-regalo, di ba? Hindi pipitsugin, hindi ordinary. Isa sa pinaka-the best, isa sa pinaka-rare, the 1911 D-Day. World War II weapon to commemorate the Normandy landing, the D-Day, no? Napakaganda. Okay? What is good and special about this? Sana ito yung ginamit ni Tanggol, no? No? O tsaka kung nakita niya sa atin, no? Itong gagamitin niya, big time na yun, eh. Anyway, no? Itong unit na to, napakalupit. Makikita nyo, appearance pa lang, matindi na. Sabi ko nga, that the ordinary pistol na gagamitin niyo sa araw-araw. Okay? Kasi itong unit na to, very rare. Tandaan nyo to, very rare. No? Full upgrade, napakaganda, full metal mula ulo. Ang bigat niya, no?
Then, real wood. Hindi kaya anayin to? Hindi naman siguro. No? Okay, so unit na to. Start na natin. Release magazine. Look at the magazine. Napakaganda. Pure, gold plated. No? Okay, madali raw ba kumupas? Hindi. Pag yung binili mo na mga ganito, ano ba, bumili ka, may katulad to na budget meal, binili mo, yun, magkukupas agad yun sa silicone oil pa lang. Ito, hindi to magkukupas. Okay, press the valve, then spray. Okay, after that, dito rin sa ilalim, inlet. Okay. Then, sa unit, kasa natin, then i-lock manually, spray po tayo. Sabi ko sa inyo hindi to yung unit na ipinapahiram kay biyenan, kay bayaw, kay pinsan, sa kapitbahay, hindi ito yon. Kasi this is a very rare unit. Pag pinahiram mo to, sayang lang, okay? Upside down, press down. 1, 2, okay. Itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-upgrade ng anti-freeze nozzle, naka-upgrade ng magazine lip rubber, okay? Tapos, tama, ano pa ba? Ayun, naka-hammer protection pad. At tingnan mo yung hammer protection pad niya. Same lang sa hammer protection pad ko, di ba? Kaya, yan, ina-adapt natin yung mga ganyan, okay? Downside nito, this is a classic unit. Hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? That unless i-request sa atin na Big Man, i-fix outer barrel mo na. That's the only time na i-fix outer barrel natin. Bakit ganun, Big Man? Kasi this is a very rare unit. 1911 to. As much as I want, ayaw kong mawala yung pagiging original ng unit. Okay? Ngayon, hatakin ko pababa. Ito ang bukod tanging magazine na pag hinatak mo pababa, mailalak mo. Tatanga-tanga na naman ako. Ayun. Yan. Freely kang maglagay ng bala. Hindi lahat ng unit ganyan, no? Okay? Medyo mahirap, ha? Okay. Ayan. Tapos, normally, ang 1911 magazine, 14 rounds lang ang malalaman kasi single stock. But this is a dual stock. Ayan, no? Kaya ang dami malalaman nito. Ang malalaman nito, 28 rounds. Okay, then, release natin to. Okay, ready to fire. Pasok! Ay, video to. Rare to. Okay? Okay, 1911, the day, a commemorative unit of World War II, 1946. Pasok, kasa. Ready to fire. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release magazine. Release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Then, make sure pagtatabi walang bala at pasingawin dahil dapat walang lamang hangin. And upgraded, naka-color green. Then upgraded lahat up rubber, no? Okay, this is the unit of Madam Carla, panregalo kay Sir Robert Intal, mister niya na napakabait daw. Hindi raw chick boy. Kaya bibigyan niya, okay? Kaya kayo mga airsoft, magpakabait kayo para mabigyan kayo ng airsoft ng misis nyo. Okay, now then, makikita nyo yan, box at box pa lang pang collection na talaga. Not the daily pistol again, hindi mo pwede ipangharabas to kasi sayang at baka masira lang, okay? For packing and for shipping. Okay mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.